ang China daw tinangkang akyatin ang BRP Sierra Madre diyan sa Ayungin Shoal, yung barkong nakasadsad sa atin diyan sa Ayungin Shoal. Kaya nga tinutukan ng mga sundalong Marines na nakatalaga sa BRP Sierra Madre, yung mga nagtatangkang akyatin na mga Chinese Coast Guard, yung BRP Sierra Madre ay tinutukan ng matataas na kalibre ng barel. Ayos yan para sa akin ayos yung balitang yan May tapang. Kailangan may tapang di ba? So ito ang bibigyan natin reaction video komentaryo, criticism, kung ano yung mga nasa sa loobin nyo, ay pwede rin kayo mag-comments dyan sa baba, okay? Kung bago ka pa lang sa aking channel please guys please lang like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also, siyempre paki-subscribe din kay John Reps. Itong video na to sa kanya to. So, bibigyan lang natin ng reaction video, komentaryo. Okay? So, umpisa na natin kung ano ba nang nangyari dito sa BRP Sierra Madre na to. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, pinaigting daw ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at BFAR ang kanilang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Pero nakalapit naman sa Palawan ang 7 barko ng China. At hindi lang yan, dahil kahapon habang nagpapatrolya ang eroplano ng BFAR, abay binuntutan ito at dinikitan ng isang helicopter ng Chinese PLA Navy. Sa kabila ng mga panghaharas noon ng mga barko ng China tulad ng pagbangga, pag-water cannon sa mga resupply boat, ay patuloy pa rin ang pag-resupply mission sa Ayungin. Ngunit bakit hindi na nga ba ibinabalita ang tungkol sa mga resupply mission sa Ayungin Shoal? Oo nga bala Bakit nga ba madalang na lang ng balita sa mga resupply mission? So, bakit nga ba? Habang nagsasagawa ng maritime patrol kahapon ang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Scarborough Shoal, sa unang pagkakataon ay isang helicopter ng Chinese PLA Navy ang bumuntot sa eroplano ng BFAR. Mas lalo pa itong dumikit na nasa 6 na metro lamang. Grabe, napakadelikado nito mga kabayan. Napakalapit na yan Napakalapit na. Kakapal talaga nitong mukha nito ng mga Chekwa na to Pinamumukha lang nila na sila matatapang. Pero hanggang dyan lang naman yan Once dumikit yan, ewan ko na lang yan, bagsak yan. Para silang bagsak. Kaya hanggang banta-banta lang, hanggang pananakot lang yan mga Chekwa na yan. Hanggang dyan lang yan. Kaya naman sa pamamagitan ng radio challenge ay nagbabala ang BFAR na mapanganib ang kanilang paglapit. Chinese military helicopter, you are violating the flying air safety prescribed by FAA and ICAO. You are flying too close to our position at less than 50 feet. You are endangering the safety of our crew and passengers. We are Philippine government aircraft. Perform your command gate, fly and conduct maritime survey over Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal within our exclusive economic zone. Be wary of safety and distance your aircraft from our position. Hindi pinansin ng PLA. Teka may napansin ba kayo dun sa pag radio challenge ng mga BFAR sa helicopter ng mga Chekwa? Napansin ko napakalambot ng kanilang sinasabi yung habang nagre-radio challenge tong ating hindi naman sa hindi naman panglalait ang lambot hindi na napapansin. Ang sabi China helicopter, you are violating ganito. Dapat yung ganung radio challenge, dapat yung medyo may tapang. Parang ang lambot na sinasabi nila, parang malumanay lang.
dapat ang sa akin lang sa palagay, sa akin pananaw lang mga guys, dapat yung tigasan nila. Ganito parang ganito. China helicopter. Don't ganun sana yung yung matigas ba. Sabihin sana, you're violating our AEC zone. Bla 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 ganon. Yung may tapang ba, hindi yung bla bla bla, parang ang lambot kulang sa tigas Kaya tuloy yung mga Chekwa parang tiyatawanan lang siguro sila. Hindi sa panglalait sa ating mga sa ating mga tropa. Ayun lang napapansin ko, 'di ba? Pwede rin kayo magkomento diyan mga guys Ang lambot ng pagkakasabi. Navy ang mga babala ng BFAR at hindi nito tinantanan ang eroplano. Naispatan din ng BFAR ang isang barko ng PLA Navy na posibleng pinanggalingan umano ng helicopter. Yun. Nakita din ang mga barko ng Chinese Coast Guard at mga Chinese Maritime Militia sa loob at labas ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. At sa ibang balita naman mga kabayan, hindi man ipinapalabas sa publiko pero patuloy ang resupply mission ng AFP sa isa nating barko na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Wala na ring harassment ng China dahil eroplano na ang ginagamit ng AFP sa Yes, resupply tama. mission at hindi na ang dating maliit na resupply boat. Tama naman ang gamitin sa pag-resupply, hindi yung mga bangka-bangka na ganyan na mga sinaunang panahon pa yan Natatawa na lang talaga ako Tatawa na lang talaga ako na nabubwisit. Bakit ang ginagamit na sa resupply mission? Alam naman nila na may kalaban Matindi, matikas ang kalaban. Bakit yung mga ginagamit nilang mga bangka mga gawang kahoy pa yata yan? Dapat ang gamitin nila yung mga malalaking barko na bakal o kaya helicopter o kaya eroplano, airdrop mission. Sa katunayan noong July nang magsagawa ng airdrop mission ang AFP ay ang huling panghaharas ng China sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre kung saan ang China Coast Guard ay tinangka umanong kunin ang ibinagsak na resupply para umano inspeksyonin ang laman nito. Dito ay nag-deploy ang Ayan, ang kukulit nito ng mga Chinas na itong mga Chino na to, pati yung pagkain ng tao ang pagkain ng tao pinapakalaman Ang kukulit, ang sarap tirisin. China Coast Guard ng rigid hull inflatable boat para makalapit sa BRP Sierra Madre kung saan ibinagsak ang supply. Ngunit paglapit ng mga ito, Yun. abay lumabas ang mga sundalong Pilipino na may bitbit na mga mataas na kalibre ng armas. At may dalawa pa umanong Pilipino ang itinutok sa China Coast Guard ang armas nito. Kaya naman ang China Coast Guard na nagtangkang akyatin ng BRP Sierra Madre ay umatras at Yun. umaripas. Ayon pa kay Commodore J. Tariela ay wala umanong karapatan ang China Coast Guard na bulatlatin ang mga supply para sa mga sundalong Pilipino. Oo nga, wala ngang karapatan ang mga Chekwa, yung mga China Coast Guard, bulat-latin kung ano yung binibigay ng Philippine government diyan sa mga nakabantay diyan sa BRP Sierra Madre. Wala na silang pakialam diyan. Kaso talagang makukulit. Makukulit talaga itong mga Chino na to, Talagang parang gusto nila tignan kung o kaya ayaw nilang iparating o makain yun ng mga bantay doon para magutom siguro. Parang gano'n ang gusto ng mga Chino, na gutumin yung mga nagbabantay dyan. Kaya ayun, hinaharas nila pati pagkain. Buisit. Na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. The stand of the National Task Force West Philippine Sea, wala tayong dahilan para ipaalam pa sa kanila kung anong laman natin na ikakarga natin sa resupply operation, whether these are construction materials or food or essential provision. It doesn't really matter. Para sa atin, we have all the legitimate rights to carry out the resupply. I think we never gave anything sa China,
We just came out, both countries came out to realization na magkaroon ng mas maayos, mapayapak na resupply operation sa Ayungin Shoal. We, on our part, as I said, as what the DFA has explained, no? Hindi tayo naghingi ng paalam, hindi natin naghingi ng permiso, hindi natin sila pinayagan na silipin or burat natin ang supply natin. As far as the DFA is concerned, for the provisional understanding that they came out, ay wala itong naging clause kung saan it undermined or prejudicial to our own national interests. Nakakapagod lang, mas tensionado, for us to move forward dito sa issue ng West Philippine Sea. Mas maayos na hayaan na lang siguro yung supply. But again, that's speculative, no? We Yes, really don't tama. know what the PRC Tama is nga thinking, naman. why they allowed the Philippine government to complete our supply operation without so much intervention from the Chinese Coast Guard. The reason kung bakit nagkaganyan ng China, that we can also speculate the same thing, no? The mere fact that for more than a year, we have already exposed Chinese aggression, bullying tactics, at alam natin na mas maraming bansa ang tumitindig ngayon, sumusuporta sa atin. Yes, tama. Especially for Yes, tama. Maraming mga bansa ang kumakampi sa atin. Kasi nga, ang gobyerno ng Pilipinas talagang sumusunod sa international law. Kontra naman dito sa mga Tseko na to ang sinusunod lang nila ay yung kanilang sariling batas na walang wenta. our deepening security cooperation with other European Union and even those non-traditional security allies natin ay nagbigay na rin ng criticism and condemnation sa pagkilos ng China. So we can say na there is really a significant impact on the part of the People's Republic of China. Why Yes. this time around they have allowed na magkaroon tayo ng pag-uusap and then eventually have a provisional understanding na magkakaroon ng mapayapang pagre-resupply dito sa Ayungin Shoal. Now that I play for the Philippines. Okay, no? Okay, mga guys. So, maganda. Maganda yung pangitain to, yung ginawa ng ating mga kinaukulan dyan na nangangasiwa sa West Philippine Sea. So, biro mo naman, tinutukan na. Talaga medyo may tapang na talaga. Tinutukan ng mga Marines. Marines yun yung mga nakatalaga dyan sa BRP Sierra Madre. Tinutukan nila yung Chinese Coast Guard na gustong umakyat Ayun, kumaripas ng takbo. Sana ganyan din, may tapang, may konting tapang dapat ang mga aksyon ng Pilipinas labang sa mga Tsekwa. So, okay hanggang dito na lang tayo. Please kung bago ka pa lang sa aking channel please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?